Mga beshwap, dumating na ang aking mattress or yung foam. Ngayon, darating naman yung pinakang bed frame. So, iakyat ko na to. Kasi maya-maya, darating na siya. 10:36. Diyan ko muna ilalagay yan kasi itong ibang gamit dito, lalabas ko. Para malabas ko tong kama. So, wala akong katulong. Mag-isa lang ako kasi di pumunta yung anak ni Opa. May sakit din. May trangkaso. Dumating na siya. Ang liit. I-assemble ko siya mga besh. Ganyan ko lang siya inaakyat. Pinapadaos-os ko pataas. Diba? Pagod din mga besh. 15 kilos ba naman? Kaloka. So, ito na nga mga beshwap. Mahaba-habang voice over ito kasi ito ay umabot ng 14 minutes. Pero actually, ang time nito is 1 hour. Pero, syempre, pinabilis ko na lang. O, diba? Parang robot lang si Inday. At unti-unti ko na nga nililigpit ang aking mga kagamitan dito sa kwarto. Tinanggal ko na yung mga dapat tanggalin dun sa ibabaw ng kama. Kasi pag hindi natin tinanggal, paano ko maayos? Pinakita ko, diba, may pagkain ako, may piatos. Galing pa ng Pinas yun, sure. Ayan, yung tatanggalin ko. Kaya ayoko siya kasi nakalubog doon. Hindi siya pantay. Nahihirapan ako. Tsaka, hindi ko alam basta pangat siya sa likod ko. Ganyan talaga kasi yan. Yan, pwedeng upuan, pwedeng higaan mga besh. So, bibigay daw ni Opa dun sa anak niya. So, ito na nga mga besh. Paano ko siya nilabas? Ayan, kahit doble ang laki sa akin, wala akong magagawa kasi mag-isa lang ako. Ganun talaga ang buhay. Minsan, kailangan mo matuto mag-isa. Hindi mo kailangan ng sinuwan para matuto ka at umasenso sa buhay. Char. Ba't may ganun? Ba't tayo napunta sa ganun? Naglalabas lang ako ng foam sa aking kwarto. So, yun na nga. Unti-unti ko siyang itinulak palabas kahit napakahirap dahil hindi siya dudulas dahil carpet ang aming sahig dito sa taas mga besh. So, unti-unti ko siyang hinil at tinulak palabas ng aking kwarto at hirap na hirap ako. Kaya pagod na pagod ako ng Saturday na bala ko sana ay mag-grocery para sa kinabukasan namin tanghalian. Hindi na ako nakalabas dahil sa sobrang pagod mga besh. Ayan mga besh, hindi ko alam kung dito ko ilalagay kasi maliit o dito. Or dito muna. Tanongin ko kay Opa. Hindi siya kasya mga beshiwa. Lagot ako. Kailangan ko ibaba sa garahe. My God. Ay. So, dini na pala nag-aumpisa ang ating mahabang voice over. Samahan nyo ako sa pagbuo ng aking higaan mga besyo. Syempre, sa una, tanggalin natin siya sa box and medyo mahirap din tanggalin ha. Kasi iniisa-isa at pag-aaralan ko dyan kung paano bubuuin. Ganito dito sa Netherlands mga besyo. Pag bumili ka ng appliances, ikaw mismo ang magbubuo. Hindi nila i-deliver sa iyo ng buo yan. Hindi katulad sa Pilipinas. I was expecting na dapat ang nakahiwalay lang is yung magkabilang dulo tapos nakabuo yung gitna. Ay hindi. So expect the unexpected mga beshiwap. Buti na lang ako'y matyaga sa mga ganering bagay. Ewan ko, gusto ko yung mga ganito, yung puzzle. Tapos nakakatawa at the end of the day nabuo mo siya. It's parang napakalaking achievement and fulfillment sa sarili mo. Char, may ganon. So ayan, may instruction naman. Meron naman siyang booklet kung paano siya bubuuin mga besh. Pero ang bike ko, hindi ko pa mabuo. Kasi iba yun eh. May mga tools na kailangan and then may, yung parang grasa. Kailangan mong lagyan. Wala ako nun. So, sarado yung shop ng Sunday and Monday. So, tomorrow ko pa siya mapupunta dun sa shop. Matatanong ko kung pwede ba sila mag-service para mabuo yun. So, going back dito sa aking inabuo, meron na siyang kasamang mga tools, mga best shop. Ayan o. Ganun lang kadali as in yung iikot-ikutin mo lang siya. Katulad ng pagpapaikot sa akin ng mga ex ko. Ano ba gaya? Nagabuo lang ako ng kamay. Bakit napunta sa throwback? So, madali lang naman talaga siya kung ikay mahaba ang pasensya. Pero kung maikli ang pasensya mo, wag na. Kay baka kumalat lang kung ano-ano. So, ayan o. Ganyan lang naman kadali. Basta marunong kang sumunod sa instruction and yun, napansin ko, yung aking buhok hanggang puwet na pala. Kailangan ko ng pagupitan. Napakatagal na kasi ng panahon na hindi ko napapagupit. Yan, like 2 years na mga beshiwap. So, maybe after my birthday, ipapagupitan ko na siya. O, diba? Ang daming segment. Segway pala. Magbubuo lang naman ako ng kama ko. At ako'y tuwang-tuwa. Kaso lang, ay nag-a-adjust ako. At yung dati, kung malapad yung kama ko, kasi 120 by 190
180 yun. Itong kama ko ngayon is 90 by 190. So, malaki yung tanggal na lapad. Mga 40 centimeters, ganun. Medyo nag-a-adjust ako kasi ako talaga pag natulog, magkabila ay may dantayan. Magkabilang unan. Kasi pakiramdam ko pag malaki yung kama ko at walang unan sa magkabila ay may natabi sa akin kung ano. Basta ang weird, ganun. So, ayan. So, nabuo ko na nga yung magkabilang headboard at saka yung sa may paahan niya, mga beshiwap. So, inabot din ako ng ilang oras dyan. Diyos ko, Mio, Marimar. Siguro inabot ako ng 3 hours kasi nag-start ako ng mga 11. Natapos ako ng mag-3 na or magti-3 or 2:30, something like that. Kaya pagod na pagod talaga ako nung Saturday na dapat sabi ko ay pupunta ko sa bike shop at mag-grocery, bibili ng patatas para maggagawa ako ng mashed potato for our lunch ng Sunday kasi steak ang pagkain ni Opa. So, hindi na ako nakabili at nung pagod, natulog ako pagkatapos talaga, mga beshiwat. Nakatulog talaga ako, napagod na naman ng aking katawang lupa. Sa pag-akyat pala ang nung kama, ay itong bed frame at saka nung foam or nung mattress ay nakakapagod. Although hindi naman ganun kataas yung hagdan ni Opa katulad ng dati kong hagdan dun sa city, mga beshiwaps. Ayan na, nabuo ko, mga beshiwaps. Diba? Madali lang. So, ayun na nga, mga besh. Kumain muna ako ng tanghalian pagkatapos ko niyan. Syempre, wala namang ibang gagawa kaya going, na tayo, back to work. Ayan, so nagkamali ako ng kabit niyan, mga besh. Tuwang-tuwa pa ako. Okay, pinigure out ko pa kung paano gagawin yan. At sabi kay, okay, pagtingin ko ay mali. So, baklas ulit, baklas. Kasi hindi ko nakita na mayroon pang isang malaking butas na para dun sa bakal, para sa gitna. Yan kasi yung dugtungan, mga beshiwap. So, napakagaling din naman ng Dutch, paano nila ginagawa yung mga ganyang bagay. Pero, anyway, kaya din naman ng mga Pinoy yan, mga beshiwap. So, ayun na, wala na akong masabi sa pagbo-voice over kong ito, mga besh. Minute ko talaga ito kasi may kausap ako dyan na hindi nyo dapat maririnig. Hindi siya chismis, mga beshiwap. Nagkukwentuhan lang kami ng kaibigan ko dyan. Kaya sabi ko, okay, i-voice over ko na lang to. Kaya ito, nakamute ito. Wala kayong naririnig na background, kundi itong voice over ko lang, mga besh. O, diba? Ayan, unti-unti ko nang nabubuo yung aking kama. Parang katulad sa pagbuo ng aking pagkatao at ng aking mga pangarap. Unti-unti, pag nagkamali, huwag matakot na ulitin yung process kasi walang ibang tutulong sa'yo, sarili mo. Yan yung natutunan ko dito sa abroad, na kahit gaano karaming taong nakapaligid sa'yo na pakiramdam mo ay tunay mong kaibigan at kapamilya, at the end of the day, pag may sakit ka o may kaano nangyari sa'yo, sarili mo lang yung maaasahan mo. Walang ibang tutulong sa'yo kundi sarili mo. So, dapat maging independent ka at hindi ka nakadepende sa mga taong nakapaligid sa'yo para no matter what happen, kaya mo mag-isa at hindi mo kailangan ng ibang tao, mga besh. So, ayun na nga, pinas forward ko na siya at hindi ko pala na-play yung video nung kung paano ko nilalagay yung mga nasa gitnang yan. Yung mga bakal na yan, yung railings. Nakalimutan kong i-play yung video kasi pagkahaba-haba na. But anyway, as you can see naman, ayan, malapit na akong matapos dyan, mga besh. At yun pa, may nangyaring hindi karapat-dapat. Karapat-dapat. Yung kortina, nalaglag. Sus me, yung Marimar, ay, sabi ko sa iyo, nag-Spiderman ako, paano ko ibabalik yan. Kasi tingnan nyo naman ang taas ng kortina. Buti na lang matibay itong kama ko. Ay, di doon ako tumungtong sa pinakang headboard din niya, sa gilid. Basta makikita nyo malalaglag dyan yung kortina pag daan ko. Kasi ayan hinihigpitan ko isa-isa. Napakadali lang naman. Yun nga lang, it would take time para matapos mo. Ang kailangan, patience. Sabi nga, patient is a virtue. Kailangan may tiyaga ka kasi pag may tiyaga, may nilaga, mga beshiwap. Kasi kung puro init ng ulo ang papairalin mo, walang mangyayari sa buhay mo. So, katulad ng pag-asenso sa ating buhay, kailangan one step at a time. Kung may gusto kang gawin, tapusin mo muna yung isa bago mo gawin yung isa. Kasi
Wala. Ang mangyayari, nakatenga yung isa. Parehas nakatenga. Ganun. So, tapusin muna natin ang isang bagay bago natin gumawa ng isang bagay. Ano daw? Basta yun na yun mga beshiwap, at ako'y wala nang masabi din sa pagbo-voice over ko at pagkahaba-haba nga ni na rin mga beshiwap. Ayan na makikita nyo, malalaglag na yung kortina. Kasi naman, walang dun sa dulo, walang lock. But anyway, I understand naman kung bakit walang lock. Kasi saan nga naman ipapadaan yung pinakang sabitan kung may lock doon, di ba? Basta ewan, yung mga bagong kortina ba, yun na yun. Ayan o, tingnan, pak! O, diba? Hindi ko na siya pinansin, pero naisip ko, shucks, stress na ako niyan mga beshwap. Ang focus ko lang is tapusin muna itong kama mga besh. At yun nga, tinapos ko siya. Ayan, so baliktad kasi dapat itong mataas dun sa kabila. Kasi dun ako naulo, hindi din sa may likod ng cabinet. Kasi pag di niya ako umulo sa likod ng cabinet ko or sa harap, is makikita ko yung liwanag sa may bintana. Kasi may ilaw na magdamag dun sa baba. May siwang. Makikita ko. So, hindi ako makakatulog. So, dapat kasi pag matutulog ako is very dark yung room o talagang lights out. Kasi pag may makita akong kaunting liwanag, sus mio marimar, tirik na ang araw, hindi pa ako inantok, hindi pa ako nakatulog. Kaya even yung cellphone ko sa gabi, naka-silent. Kahit naman sa araw, as in naka-silent ang phone ko. Hindi mo maririnig na tutunog ang aking cellphone. Oh, saan ka pa? I don't know. Basta hindi mo maririnig yung cellphone ko. Kaya pag may natawag sa akin, hindi ko nasasagot. Binabalikan ko na lang or tinatanong ko bakit. Then I just call them. Char, may ganun. So, ayan, malapit na ako matapos dito mga beshiwa. Unti-unti nang natatapos ang ating kama, mga besh. Ang tagal ko tong, inisip na bumili. And, ayun, may iuwi na naman ako sa Pilipinas kasi pwede ko tong iuwi dahil pera ko to. Hindi to binayaran ni Opa or sabi niya nga babayaran niya. Pero sabi ko wag na kasi siya na yung nagbayad ng bike. Kasi yung bike naman kailangan ko para sa pag-grocery and then at the same time service ko pag aalis ako dahil wala namang magdadrive sa akin papunta ng train station. Sus kumiyo Marimar, akala ko tapos na ang pag-voice over ay hindi pa pala. So ito, open na natin ang ating mattress o yung pinakang foam, ilalagay na natin dun sa ating kama at excited na kahumiga niyan kasi pagod na ako, ang sakit na ng aking balakang at likod, alam niyo naman yung sakitin ko mga besyo. So may instruction dyan na wag gagamitan ng kutsilyo kasi nga naman masisira o diba, magic yan ang ano niyan, parang ang liit-liit niya tingnan pero pagka inopen mo, dun na siya lalaki. Kasi yan, naka-air, ang tawag doon, naka-ziplock or naka-airtight siya. So, ayan, medyo, pangit lang siya kasi yung dulo niya is nakayupi, hindi agad siya lumalaki, hindi katulad nung gilid na ayos. Tapos, nilagay ko na yung pang-ibabaw. O, ayan, tapos, basta, ang dami ko pang ginawa dito para maging komportable ako. But anyway, I did it myself and I'm proud of it. Char. Tapos na mga besh, ang aking kama. Kapoy, lagi oy. Ay, salamat. Mga besh, hindi ko alam kung anong peg ko for today's video. Grabe, nag-Spider-Man ako. Kinabit ko yung ng kurtina kasi nalaglag pagkalagay ko nitong aking kama. Ay, imagine paano ko ginawa yun ha. Tumungtong ako dyan sa bago kong gawang kama. Pumunta na sa taas. Ang pagod mga besh. Gusto ko na magpahinga. Kasi sakit na likod ko't balakang kasi pupunta ako ng Centrum dahil bibili akong patatas. Wala kami patatas. Mashed potato at beef steak ang aming pagkain bukas. Tapos didiretso na ako dun sa bike shop kasi yung bike shop naman ang iintindihin ko. Hindi ko pa siya na-assemble mga besh. Pero yung kama ayos na. Ay, magulo pa. Pero gusto ko muna magpahinga. Gusto ko muna akong mag-unat-unat kahit 30 minutes or 15 minutes lang mga besh. Pagod.